Naku po, ano nang nangyayari sa Senado mga tol? Ilang araw pa lamang nanunungkulan bilang Senate President, ito pong si Alan Peter Cayetano, kagulo na. Kagabi, nagkaputukan diyan po sa Senado at hindi po malaman kung sino po ang nagpaputok. Nakakapagtaka talaga, no? Sapagkat napapalibutan po ito ngayon ng otoridad natin eh. Libong mga kapulisan ang nandiyan po nakapaligid sa Senate of the Philippines. Naka-lockdown po yan. Ibig sabihin, walang makakapasok na mga kung sino mang armadong grupo o even government forces. Kasi binabantayan niya ng OSAA. No? Kaya malamang sa malamang, yung mga tao sa loob na armado ay mga tao lamang din na nagsisecure dito po sa Senate of the Philippines. Kung sino man sila, alam nyo na yan, mga security details, yung company ng Marines na nakatalaga po dyan, PSPG ng ating kapulisan, among other security personnel. Pero, ang malaking katanungan, sino ang nagpaputok? Saka isa pa sa pinaka-issue ngayon, nasaan si Senator Bato de la Rosa? Pero wag kayong mabahala sapagkat ang kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ay naglabas po ng picture at ito nga po ipinapakita po dito ang isang Senador Bato de la Rosa na nakasuot po ng navy blue ba ito o dark suit, ano? Sabihin na lamang natin na dark suit. Yan, nakipagkamay po siya sa malamang hepe ng National Capital Region Police Office sapagkat hindi po natin una makikita sa mga eksena ang ating kasalukuyang Chief PNP na si Police General Jose Melencio Nartates Jr. at ang ating SILG. Sila po'y dumating dyan, kung hindi ako nagkakamali, pasado alas 9 o alas 10 na yata ng gabi, no? Hindi, gawin na lang natin alas 9 ng gabi para kunyari mas maaga. Ito po yung balita. Sa sobrang dami mga tol ng mga balita, hindi ko na alam kung ano po yung uunahin ko dito. Sa totoo lamang, gulong-gulo po ang isip ko. Kaya kagabi, nag-chill na lang ako. Oh, nagkakagulo kayo diyan sa Senado, mga hinayupak tong mga magnanakaw sa ating gobyerno. Chill nga muna ako, isang boteng beer. Tapos nanood po ako ng kumakanta. Malapit lang dito sa bahay eh. Kaya balik na tayo dito, baka malayo pa tayo. Sabi po dito sa balita, Senator Bato remains inside the Senate. Yan. Kaya wag po kayong mag-alala, hindi po nakatakas. Marami pong nag-aalala kagabi na nakatakas na daw po itong si Bato de la Rosa dahil nga po doon sa mga eksenang nangyari. Pero hindi po yun totoo sapagkat nananatili pa rin si Senator Bato de la Rosa ayon sa balita sa loob ng Senado sa kabila ng nangyaring putukan doon nitong Miyerkules o kagabi, May 13. Matatanda ang sinabi ng senador na may natanggap siyang impormasyong aarestuhin umano siya matapos ang Senate session kahapon. Sa isang video statement, nilinaw ni President Bongbong Marcos na walang inilabas na utos para arestuhin si De La Rosa. O yan, nanggaling na mismo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No, pinapairal ni Pangulo ngayon ang maximum tolerance. Maraming nananawagan na Pangulo, kasama na po tayo diyan, i-implement na po sana ninyo yung warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa, pero pinananatili pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang rule of law, lalong-lalo na naglabas po ng desisyon diyan ng Korte Suprema. Sabi ko sa inyo, napakaraming mga balita. Pero dahil nga po nabanggit dito ang video statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sige, unahin po natin yan. Pakinggan po natin ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kagabi. Po mga minamahal kong kababayan, ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong... Kaya pala nagpakita si Secretary John Vic Remulla. Nadidismaya talaga ako kahapon eh. No?
nabigyan na pala, kailangan pambigyan ng instruction bago magkusa na magtrabaho. Biruin ninyo, ang naging banat pa nitong si Secretary John B. Cremulya, mga tol, kaya nasasabihan ko tuloy na inutil. Ito po, ayon sa balita, no, nagkakatensyon na dyan sa Senado prior pa sa pagkakaputukan, ito ang naging balita ng Bilyonaryo News Channel. Update, SILG Remulla sends BNC a photo dispelling information that he is en route to the Senate to carry out the warrant of arrest for Senator Bato de la Rosa. O, understandable yan, wala namang utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero, ang hindi katanggap-tanggap, Secretary of Interior and Local Government ka, ganito sasabihin mo sa harapan ng publiko, I'm home. I'm not in action gear, says Remulla, who adds he is about to have dinner with his wife tonight. Anak ng teteng, bakit ganun? Nagkakagulo na sa Senado mula pa lamang noong Lunes. Lumipas ang magdamag, May 12, May 13, tensyonado na sa Senado. Dapat on top ka dyan, Secretary John B. Cremulya. Nauunawaan natin, hindi natin dapat kalimutan ang ating pamilya. Pero taong gobyerno po kayo. No? Uunahin nyo pa ang dinner ninyong mag-asawa kaysa doon sa tutukan ninyo itong nangyayari sa Senado. On questions surrounding the barred entrance to the helipad, Remulla says, many of the senators have access to helicopters. No order has been given by me to effect an arrest. O yan, malinaw naman, ang hindi lang katanggap-tanggap, hindi mo na kailangang sabihin sa harapan ng publiko yun eh. No? Na ikaw ay magdi-dinner pa with your wife, nasa bahay ka lamang, at hindi ka naka-action gear, nak ng teteng talaga. But anyway, ito pa po, ipagpatuloy natin ang pakikinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. Oh, yan. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala. Oh, ito po yung pahayag ni Director Matibag, ha? No, anak ng teteng, kung tutuusin, dapat itong mga bagay-bagay na ito, mga tol, kung meron lamang leadership ang ilan dito sa ating mga namumuno sa gobyerno, hindi na kailangan pang ganito ang maging pahayag ng ating Pangulo. Automatic na dapat ito eh. Dapat merong inisyatibo, lalong-lalo na sa SILG po natin. O, ito po yung pahayag nito pong si Director Melvin Matibag, kaugnay po niyang sinasabi. Kasi pinagbibintangan po ang NBI eh. No? May pasabi-sabi pa yung secretary ng, tama ba, secretary ba yon ng Senado na perceived NBI agents. Pinagbintangan kaagad ang NBI. Pero ito po ang opisyal na pahayag ng NBI. Pakinggan po natin si Director Melvin Matibag. Direkta po, ano ang involvement natin sa kumakalat ngayon na malaking eksena sa Senado? Well, unang-una, wala po kaming ahenteng dideploy sa Senado at imposible rin naman po na may makapasok doon dahil naka-lockdown nga po yan. Ang usaang nagbabantay dyan, may new guards, may security, at sa pagkakaalam ko may mga pumasok pa pong marine. So, hindi naman po yata katagipaniwala na makakapasok doon yung mga NBI agent. Pangalawa po, kami po nandito mula pa po noong umaga. Meron po kaming planning. Buong araw po kami nandito. Mula po sa akin hanggang doon sa mga opisyal po namin. Nandito po lahat, accounted po lahat dito sa hotel na ito kung saan po kami nagkaroon ng planning. Malinaw wala naman kasing instruction sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya bakit aarestuhin si Bato de la Rosa? Maliwanag na hindi siya aarestuhin ng ating otoridad. No? Dahil hindi pa po inuutos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na nagkaroon po ng paglalabas ng impormasyon o desisyon yung Korte Suprema na binibigyan ng pagkakataon ng bawat panig ang gobyerno saka ang parte ni Bato de la Rosa na magkomento within 72 hours or 3 days. Anyway, tuloy muna tayo dito sa pakikinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan,
yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado, Mm. para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga doon sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, Oh, ito po 'yon, babasahin po natin para para maging komprehensibo ito po mga balitang nakakarating po sa ating kaalaman, ano? Ito po yung naging desisyon ng Korte Suprema, yung binabanggit po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahapon po 'yan, naglabas po ng press briefer ang Korte Suprema at ipinatagalog na lamang po natin kay ChatGPT. Basahin ko po itong press briefer. Ang Korte Suprema en banc sa espesyal nitong sesyon ngayong May 13, 2026 ay kumilos ukol sa GR number 278747 Rodrigo Roa Duterte at Senador Ronald Bato M. de la Rosa laban kina Honorable Lucas Bersamin et al. Pero sa kalinawan po ng lahat mga tola, ito po ay matagal nang ipinail sa Korte Suprema. Nagtaka lamang tayo bakit kinakailangan pang magkagulo sa Senado, saka po ilabas po itong desisyon ng Korte Suprema. Hindi pa po ito yung ipinail recently ng mga abogado nitong si Bato de la Rosa. Kaya kung mapapansin nyo pa po dito, Honorable Lucas Bersamin et al., dating Executive Secretary po. Last year pa po ito. Ngayon lang inilabas ng Korte Suprema o May 13 lamang inilabas ng Korte Suprema. Ganun pa man, syempre, ang involved ay si Bato de la Rosa, kaya nakaka-apekto tuloy ngayon ito doon sa sitwasyon sa kasalukuyan na meron ng aktual na warrant of arrest si Bato de la Rosa. Nung pinail kasi nila ito, rumors pa lamang ang warrant of arrest. Ituloy ko po yung binabasa natin. Naglabas ang Supreme Court ng resolusyon na nag-uutos sa mga respondent na magsumite ng komento sa urgent manifestation with omnibus motion or urgent manifestation at extremely urgent supplemental manifestation with motion na inihain ni Petitioner Senador Ronald Bato M. de la Rosa sa loob ng hindi na mapapalawig na 72 hours mula sa pagtanggap nito or 3 days. Ang resolusyon ay ilalabas at ituturing na naihatid sa mga partido at kanilang mga abogado kapag ito ay na-upload na sa e-Court Philippines at nailathala sa website ng Supreme Court. Inatasan din si Senador de la Rosa na magsumite ng kanyang reply sa loob ng hindi na mapapalawig na 72 hours or 3 days mula sa pagtanggap ng komento ng mga respondent. Nilinaw ng Supreme Court na ito ay hindi hadlang sa korte na magsagawa ng anumang pansamantala o agarang hakbang na hinihingi ni Senador de la Rosa kung kinakailangan. Noong May 11, 2026, ganun po katagal yan, naghain si Senador de la Rosa ng urgent manifestation bilang tugon sa mga ulat na naglabas ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng investigasyon sa war on drugs. Kaya nga, napapansin natin, parang ang bagal kumilos talaga ng Korte Suprema mga tol. Humiling si Senador de la Rosa ng temporary restraining order, writ of preliminary injunction
o status quo ante order upang pigilan ang kanyang pag-aresto, pagkulong o paglilipat ng walang paunang pahintulot ng hukuman. Kinwestiyon din niya ang bisa ng subpoena na inilabas ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, ito na yung pinakabago, na nag-uutos sa kanya na humarap sa Camp Crame kaugnay ng umano'y extrajudicial killings noong siya'y Davao City Police Director pa. Pero, in addition to that, mga tol, anong tawag dito? Binawi na ng CIDG yung subpoena na inisyo kay Bato de la Rosa bilang pagrespeto sa Senate of the Philippines. Sa parehong araw, naghain si Senator de la Rosa ng supplemental manifestation kung saan sinabi niyang sinubukan umano ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation na harangin ang kanyang pagpasok sa Senate Session Hall at ipinakita umano ni dating Senador Antonio F. Trillanes Deport ang sinasabi nitong kopya ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Humiling si Senador de la Rosa ng TRO at SQAO na magbabawal sa NBI kay Trillanes na siya ay arestuhin o ikulong o magsilbi ng anumang ICC warrant o iba pang dayuhang dokumento. Pero wala pong nakuhang TRO si Bato de la Rosa. Meaning, at any time pwede talagang arestuhin si Bato de la Rosa, pero since napapakinggan po natin dito ang instruction ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, wala pong pag-arestong magaganap bilang pagrespeto sa desisyon ngayon ng Korte Suprema sa loob ng 3 araw. Ituloy po natin ang pakikinig dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong Yan ang pinakamahalaga. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Ngayon, maliwanag na. Sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi gobyerno ang nagpaputok. Ang tanong, sino ang nagpaputok? Dalawang bersyon ang babasahin ko po sa inyo, pero sinasabi ko po sa inyo ito na hindi po ito katotohanan. Ito po ay opinyon ng dalawang personalidad. Una, si Pebbles Talaquera at pangalawa, si dating Senador Antonio Trillanes. Uulitin ko baka ma-fake news kayo eh. Ito po ay opinyon nila. Hindi pa po ito established na katotohanan. Kaya nga sabi ng ating Pangulo, iimbestigahan po kung sino ang mga involved sa naging putukan kagabi sa Senado. Unahin po natin ang pahayag ni Madam Pebbles Talaquera. Mababasa niyo po ito sa kanyang Facebook page, Pebbles Talaquera, excuse me, 6NA. Inaakusahan niya rito si Senador Robin Padilla, partikular yung personal security po nito. Sabi ni Pebbles Talaquera, yung personal security ni Robin Padilla na Muslim, na ang leader ay si Abdul, sila nagpaputok ng baril. Paimbestigahan nyo. Legit yan. Mga tirador ang ibang bodyguard ni Robin. Inuulit ko,
Opinion po ito ni Pebbles Talakera. Nananawagan siya ng investigasyon sa security personnel ni Senator Robin Padilla, partikular ang di umano'y leader nito na nagngangalang Abdul. At kung titingnan pa po ninyo, ang mga post nitong si Pebbles Talakera, seryoso po siya sa kanyang aligasyon laban kay Senator Robin Padilla, no? Yan, Abdul, yan yung pangalan ng security ni Robin Padilla ayon kay Pebbles Talakera. Para hindi na kayo mahirapan pa, tama na mga achuchuchu, kasuhan nyo si Robin Padilla. Dagdag pa niya, ito pa, basahin ko lamang ha. Kaya pala gawin ng mga gagong senador yung ganyang eksena na may magpapaputok ng baril mismo sa loob ng Senado. Kaya din yan gawin sa loob ng palasyo. Ito pa, sabi pa po ni Pebbles Talakera, huwag kayong papayag na hindi maimbestigahan ang mga security ni Robin Padilla. Yan ang nagpaputok ng baril, hindi ang Senate House security. Hindi yan gagawin ng security ng Senate. President Bongbong Marcos, kung napalampas yung paghuli kay Bato, itong ginawa ni Robin Padilla at ng mga security niya ay dapat panagutan. Si Robin ay isang mambabatas. Hindi dapat siya ang nagpapasimuno ng gulo, lalo na sa loob ng Senado. Nagawa na nila ngayon ng walang nakapigil sa kanila. Magagawa ulit nila yan sa mga susunod na araw. Nabuhayan ng loob si Sara na dapat ay paresign na. Nabuhayan ng loob si Pulong na may pinagmumura sa GC. At higit sa lahat, ayon kay Pebbles Talakera, sana mapansin nyo na trinabaho uli si Caramil. Sinampahan na naman ang kaso ni Mans. Sabay-sabay na galawan na naman. Yan po ang mga seryosong akusasyon ni Pebbles Talakera laban po kay Senador Robin Padilla. At ayon naman po kay dating Senador Antonio Trillanes, ito daw po ay gawa-gawa lamang ng kampo nito pong si Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Bato de la Rosa. Stage ang putukan. Pakinggan po natin ang pahayag o tinig dito nito pong si Senador Trillanes. Base dun sa mga impormasyon po na nakakalap natin, ito ay isang senaryo nung grupo nila Alan Cayetano at Bato de la Rosa. They're sowing chaos at yung para mag-gain sila ng sympathy. Kasi wala akong government forces sa loob ng Senado po. Yeah, let me clear that up, Senator Sani. Are you saying na baka staged lang yung mga putukan na nangyari kanina? Kasi po sa mga impormasyon na dumarating, gano'n na nga. Kasi nung una, nakakabahala dahil ano ba ito? Misencounter, ano ba yung friendly fire, accidental fire, so obviously not. Tapos nakita natin yung mga video na malalakas yung putok, ano? So concerned tayo na kung sino bang nahagip dyan. But then, ito na, when the smoke cleared, ang lumalabas, wala pong mga government forces involved dyan. Matanong ko lang kayo mga tol, naniniwala ba kayo dito kay Pebbles Talakera at kay dating Senador Antonio Trillanes sa kanilang mga alegasyon? Si Pebbles Talakera, alegasyon laban kay Senator Robin Padilla. Si dating Senador Antonio Trillanes, akusasyon niya ng staging ang putukan na yan laban kina Senator Bato de la Rosa at Senate President Alan Peter Cayetano. Kung naniniwala kayo, comment yes. Kung hindi naman, no. Pero wag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-like ito pong ating live stream. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito kay Trillanes. Hindi sila-sila. Sila-sila lang na mga nandiyan sa Senado na mga magkakakampi. Grabe. Kaya hindi po malayo na Grabe, ang daming naniniwala, no? Naniniwala, ang dami. Ang dami pong manonood natin, 12,000. Kung isa po kayo sa mga nanonood at nagsasabi ng yes, nako, di ibig sabihin 12,000 na live viewers ang naniniwala.
Naku po, mukhang may kalalagyan itong mga taong binabanggit po dito sa mga akusasyon na pinag-uusapan po natin. It's a scenario para mapalakas yung kanilang posisyon sa korte or sa publiko, mag-gain sila ng sympathy. Pero the investigations later on would bear this out. Malalaman kung saan pinutok yan. Kasi it's supposed to be, kung nagputukan yan, Tama, meron kang dinadirect na kung saan mo dinadirect yung barrel mo. tama. Eh wala pong nasaktan, wala pong nasugatan. Oh, Fortunately. nakakapagtaka talaga, Kaya nga, no? yun lang ang magandang nangyari doon. Walang nasugatan, walang namatay. Kaya fortunately. Pero, hindi po tama yan. Kasi kung gawa-gawa lamang yan, niloloko po ang taong bayan. Para paboran si Bato de la Rosa? Kaya nakakahinala po talaga at hindi natin masisisi si Pebbles Talaquera at si dating Senador Antonio Trillanes na mag-isip ng mga ganyang bagay. In fact, kung titingnan po natin yung mga tama po ng baril, di ba? Saan ka naman nakakita na nagkakaputukan puro salamin ng tinamaan? Groupings pa, mga tol. Di ba? Alam ninyo, kung malayo ang bumabaril, hindi ganito magiging groupings. Dati po akong pulis eh. No, pag pumutok ka, pagka malayo, basically, ang lalayo ng agwat. Maliban kung sharpshooter ka. Pak, 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 pak. Ako, pag pumutok ako, ang layo, mga 10 meters na, hindi ko kayang patamaan ng sunod-sunod na ganyan na magkakadikit. Hindi kasi ako shooter. Pero kaya ko magpatama ng malapitan. Yan. Kaya tingin ko dito, bilangin nyo ang putok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isang malaking butas. 15, base sa butas ha. Base lamang sa butas yan. Ibig sabihin, hindi bababa sa 15 putok ang tumama o ang nadinig po ng publiko kagabi. Kasi ito po yung ebidensya so far na nakikita ng publiko ngayon eh. Tapos groupings sa isang salamin lamang, meaning mga tol, sa ating logical na pag-iisip, malapitan po itong pinaputukan. No? Ang tanong, bakit malapitang pinaputukan yung salamin? Hindi naman see-through. Nakikita ba yung nasa labas? 'Di ba? Kung titingnan pa po natin, bagamat picture lang kasi ito, parang ang point of entry nasa loob, hindi naman po nasa labas. Kaya basically, walang tao doon sa labas. Ang nanggaling ang putok nasa loob ng building. Bakit ganito groupings? Tayo po ay nagtatanong lamang. No? Masasagot po yung mga katanungan na yan, partikular ng mga soko pong nag-iimbestiga po dito. Ang daming mga putukan na maririnig po kagabi, mga tol. At nakakapangilabot kung hindi po kayo sanay sa ganitong sitwasyon. Kaya nauunawaan ko yung mga media personnel na talagang nagpanik, natakot sila. Pero syempre, sa mga may training, basic na po ito. No? Kaya kung makikita po ninyo, yung mga pulis po doon, kalma lang. Ganun naman kasi talaga. Tinetrain po ang kapulisan para po sa mga ganyang sitwasyon. Ngayon, ito po yung, sana hindi tayo ma-plug ng YouTube, pero ipe-play ko sa inyo kasi ganito po yung naging sitwasyon kagabi. Yan. Ganito po yung naging sitwasyon kagabi. Diba? Alam niyo mga tol, nadinig niyo yung mga putok ng barel? Pak! 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 Anak ng teteng. Sa experience namin mga tol, sa experience ko in particular, bihira ako makarinig ng ganong putok na kung iahalin tulad natin ngayon doon sa nakita nating picture kanina na nakikipaglaban. Yung mga ganong putok, maririnig mo lamang yung ganon. Usually sa firing range. Pak! 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 Kikita mo yung target. Groupings talaga eh. Pero bakit parang ganito dito? No, kaya hindi mawawala sa isipan talaga ng publiko, katulad ni Trillanes at ni Pebbles Talaquera, na ito'y gawa-gawa lamang. Pakinggan ninyo yung tunog at ikumpara ninyo doon sa picture na pinakita ko sa inyo kanina.
Ayoko magduda dito sa mga security forces natin sa loob, sa totoo lang, kasi taong gobyerno sila eh. Pero napakakalmado nila, sobra-sobra, no? Maging kalma, okay lang yon. Pero dito, nakitaan ko sila ng sobrang kalmado. Walang panic. Yung pagiging kalmado, normal eh. Pero dito, sobrang-sobrang kalmado eh. Kaya nakakapaghinala talaga. Saka mga tol, sa dinami-dami po ng security forces po na nasa labas at nasa loob, security forces ng ating gobyerno in general, nasa labas ng Senado, ang OSAA at ang mga security forces na nakadetail sa kanila sa loob ng Senado, napakarami. Bakit may isang suspect sa pagpapaputok, wala pong nahuli? Akala naman nila, kung gawa-gawa ito, makakaligtas po ito. Tandaan natin ang laging sinasabi nito pong si Gas Sabilgas. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. O, di ba? Hindi magsisinungaling ang ebidensya, mga tol. Yung mga nangyari na yan, pagka pinorensic analysis or investigation yan, matutukoy at matutukoy kung ano at least somehow yung circumstansya diyan po sa mga naganap kagabi. Ha? Matutukoy po yan kung saan ang galing ang barel, kung kaninong barel, maliban na lamang kung yung mga barel na ginamit po diyan ay illegal. But I believe walang gagamit ng illegal na baril diyan sa ganyang mabilisang sitwasyon, maliban kung pinaghandaan na nila yan. No? Kung nagpasok sila ng illegal na baril, ibig sabihin, hindi nakarehistro sa Firearms and Explosive Division ng ating Philippine National Police. Pero, lahat ng mga participating personnel dito na nagpaputok, matutukoy sa pamamagitan ng mga fired cartridges o yung mga empty shells kung tawagin. Kung kaninong baril nang galing at matutukoy kung sino ang nagmamay-ari o kaya inisyuhan ng baril na yon. No, higit sa lahat, yung mga CCTV footages dito po sa sa Senate of the Philippines ang magpapatotoo nito. Kaya sana sinecure po yan ng ating otoridad. Sinigurado na lahat ng mga footages ng Senate of the Philippines ay hindi po nawala o kaya hindi po matampered. Kasi yun po ang magpapakita. Parang kay Bato de la Rosa, di ba? Ano ginawa ni Bato de la Rosa? Nagsinungaling. Nakipag-wrestling daw po siya sa NBI pero napag-alaman na hindi naman totoo. Kaya nung lumabas yung CCTV, wala nang magawa si Bato de la Rosa kung hindi magdahilan. Ngayon, ito po yung complete timeline na nakakalimutan po ng lahat ngayon. Partikular, ang pagtatransmit po ng articles of impeachment laban kay Sara Duterte ng House of Representatives papunta po sa Senado. No? Lahat kasi mga tol, I believe, dito nag-ugat sa issue ng impeachment nitong si Sara Duterte. Naging coincidental na lamang itong warrant of arrest nitong si Bato de la Rosa. After all, kaya nagpakita si Bato de la Rosa sa kabila ng kanyang takot na maaresto ng ICC ay para mapalitan ang leadership ng Senado at alam naman natin ang dahilan. Walang sino mang Pilipino, kung meron mang naniniwala, only Duterte supporters ang magsasabi
na hindi yan connected sa impeachment ni Sara Duterte. Lahat ng mga Pilipino except sa mga Duterte supporters, ang paniniwala natin, lahat ng mga nangyayari po na ito sa Senado ay may kaugnayan sa impeachment nitong si Sara Duterte. At basahin po natin ang panulat ni Tea Tan, kaugnay po ng tinawag niyang Dibato Diversion, a stage siege to shield Sara Duterte. After looking at the sequence of events, I am more inclined, yan ang paniniwala ni Tea Tan, to believe this entire spectacle was a sarsuela designed to protect Vice President Sara Duterte rather than Senator Bato de la Rosa. Using Senator Bato's ICC paranoia as a shield, the Senate leadership successfully manufactured a crisis to delay the constitutional process. Here is the chronology of how this diversion was staged. Sinulat dito ni Tea Tan yung mga timeline kung paano po gawa-gawa lamang di umano ito pong diversionary tactic ayon sa kanya na nangyayari ngayon na pinapanood at nakalulungkot hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Nakakahiya po ang Pilipinas sa harapan po ng international community sa kasalukuyan. I'm sorry to say that. The setup, May 11 to 12, 2026. May 11, the impeachment vote. The House of Representatives votes 257 against 25 to impeach Vice President Sara Duterte. May 11, the Senate coup. Minutes before the House vote, the Senate leadership is toppled and Senator Alan Peter Cayetano is installed as Senate President. May 11, the pursuit. Bato dramatically outruns NBI agents through Senate hallways and staircases, eventually reaching the chamber where APC or Alan Peter Cayetano immediately offers him protective custody. May 12, the legal wall. The Senate spends the day formalizing a policy to reject any arrest by foreign court without a local warrant, creating a legislative sanctuary. May 12, the Safe House. Bato officially begins sleeping at the Senate to turn the building into a fortress. May 12, public defiance. Bato holds a press conference inside the Senate, appearing defiant and vowing to fight the ICC arrest order, further cementing the building as his permanent safe house. The escalation, May 13, the night of the siege. 2:25 in the afternoon, Bato sings the PMA hymn twice during a briefing to emotionally appeal to the military and his fellow cavaliers to stand by him. Ipakinig ko na lamang sa inyo para mabuist kayo ngayong umaga po na ito kung gaano kapangit ang boses nito pong si Bato de la Rosa. Mga tol, pakinggan ninyo ang pag-awit nitong si Bato de la Rosa. Nasa na ba banda yun? Kumanta ng PMA hymn itong si Bato de la Rosa. Ay, di ko makita, sayang. Gusto ko sanang busitin ang inyong umaga. Kaso lang, hindi ko makita yung PNP hymn, ay yung PMA hymn. Sorry balik tayo dito sa binabasa po natin. 5:23 in the afternoon. The intel claim following the Supreme Court's refusal to protect him. Bato goes on Facebook Live claiming he received intelligence that he will be arrested the moment the Senate adjourns. He calls on supporters to gather at the Senate gates for a vigil claiming his arrest is imminent. Yun ang pinaka malupit na ginawa nitong si Bato de la Rosa, mga tol. Ang manawagan ng people power or vigil. Kakaiba. Manawagan po ng people power or vigil sa harapan po ng Senado para daw po hindi siya maaresto, no? Saan ko ba makikita yung video na yon ni Bato de la Rosa? Dito kay Juan Sandugo, no? Dito natin. I-play ko lang sa inyo. Gawain ba ito ng matinong senador, mga tol, na
Ipapahamak mo ang tao para lamang maprotektahan ka? Pakinggan po ninyo. Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayo natanggap na impormasyon na pagkatapos sa kaming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CMDG at pupunta dito para ako yung arestuhin. Ako po nanawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahil. Ba? Pangalawa, kahit pa Pangulong Duterte, ako pinanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa Hindi ko mawari kung naririndi na ang utak nitong si Bato de la Rosa. Nananawagan siya kay Pangulong Duterte daw. No? Nakalimutan niya na yata yung gusto niya sabihin. Baka ang gusto niya sabihin, mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero imo mga tol, papupuntahin mo yung mga tao dyan, no? Para lamang protektahan ka. Kaya basahin ko po sa inyo yung common sense. Ito. Sabi ni Sir Herman Estrada sa kanyang post, basahin ko lamang po sa inyo. Hindi katanggap-tanggap yung naririnig ko po na yon kay Bato de la Rosa sa totoo lang. Yan. Sabi niya po rito, naghakot kayo ng tao papuntang Senado. Kung may masaktan, kasalanan nyo yan. Halang bituka ng mga tao ngayon. Hindi yan pasensyang mga pinuno kagaya ni Marcos Sr. Gagamitin lahat ng pamamaraan para manatiling nakapwesto. At ano naman ang pakay ninyo? At anong laban ninyo kung paputukan kayo ng mga walang buding nasa kapangyarihan? Haharapin ba ninyo ang mga pamilya kapag may napinsala? Puro kayo paporma, nagpapabida at sumisipsip para mapansin kayo. Hindi na ito 1986, halang nabituka ang mga nasa gobyerno. O halang nabituka ng mga nasa gobyerno. Tama na, papapail ninyo. Di naman kayo marunong sa bardagulan. Alam nyo lang magpapogi at sumipsip. Walang matinong galawan, kundi magpakitang gilas. Akala ninyo, sikat kayo. O yan ang sabi ni Sir Herman Estrada. Pero mas maganda palang basahin pag English ang panulat niya. No? Kasi pag Tagalog, medyo barok. Hindi, PhilAm kasi ito eh. No? Kaya balik po tayo dito sa sinasabi ni Bato de la Rosa. Biruin mo, para lamang maprotektahan mo sarili mo, mananawagan ka ng tao, punta dyan sa Senado, gulo yan. Teting na yan. harapan ng Senado. Ako pinakikiusap sa inyo. Kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa, sana pumunta kayo dito. Ako nanawagan sa inyo. Anak ng teting na yan. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa pinagpapakan ng ating bansa, Anong para sa kinabukasan ng ating bansa? Para sa iyo. Anak ng teting nitong senador na ito. Papupuntahin mo yung mga Pilipino dyan para protektahan ka. No? Eh, nung panahon mo, pag may warrant of arrest, ini-implement eh. Tapos sabi nyo pa nga manlaban. Sinusunod mo yung utos ni Rodrigo Duterte, palabanin ninyo. Kaya kahit may warrant of arrest, namamatay yung tao. Di ba? Ganun yung mga gawain ninyo eh. Tapos ngayon, idadamay mo yung taong bayan? Mananawagan ka dito para pumunta dyan sa Senado, magbarikada? Pigilan ng pag-aresto sa'yo? Ba't hindi na lang ikaw man laban, Senator Bato de la Rosa? Total, gawain nyo naman yan noon. pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aarestuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Anak ng teting na yan. Senador yan, ha? Na another Filipino will be brought to dahig just because of politics. Ako po isang Anong just because of politics? Hindi pa ba obvious sa Pilipino na ang daming nangamatay sa panahon ng panunungkulan mo bilang Chief PNP? Napakarami, thousands na mga Pilipino. Sabihin na natin mga pusher at suspect ang mga yon, mga adik. Tao din sila, mga Pilipino sila.
O, babalikan tayo. Paano man yung mga naging biktima? May due process. Ha? Tinanggalan ninyo ng due process. Kayo mismo, pinapalaban ninyo yung mga suspect para mga matay. Nanggaling mismo yan. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi niya sa isang committee hearing sa House of Representatives at Senado. Nung ikaw nasa kapangyarihan pa, inuutos mo o i-operate ninyo. Dapat may manlaban. Tapos, nung ikaw ay senador na, kinumpirma mo pa na kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na gawin muli, hindi ka magdadalawang isip na gawin muli yung ginawa ninyo noong panahon ni Rodrigo Duterte. Tapos ito ka ngayon, sasabihin mo, politika lamang ito. Nak ng teting naman talaga, oh. Ang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nananawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay frustrated noon sa panahon Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahig, sana hindi na ito masusundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Ginagamit mo pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo mga DDS, o talagang tanga lang kayo. Etong tao na ito sinusuportahan ninyo ngayon, pero hindi nyo naiisip na itong taong sinusuportahan nyo ngayon, tinatalikdan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, hindi ko na i-save dito sa, ito yata, ito. Hindi nyo ba naisip ito? Mga Duterte supporter, grabe pagmamahal ninyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, sinusuportahan nyo si Bato de la Rosa. Pero read between the lines. Sabi noong nitong si Bato de la Rosa, May 13 or March 13, 2025, it would be a great honor on my part to serve Duterte in the remaining days of his life. Tagalogin ko, isang malaking karangalan na pagsilbihan ko ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga natitirang buhay niya, sa natitirang araw niya sa kanyang buhay. Sana pagbigyan ako ng ICC na ilagay kami sa the same kwarto o magkatabing kwarto. Yan mismo yung salita nitong si Bato de la Rosa. Panahon ng halalan, kumakandida siya sa pagkasenador, binoto nyo. Di ba? Mga DDS, binoto nyo si de la Rosa. Dahil ito, mahal na mahal ni de la Rosa, si Tatay Digong, handa siyang samahan sa kwarto kahit magkatabing kwarto lang. Sa kanya nang galing eh. Hindi naman sa atin nang gagaling ito O, kailan nagkaroon ng pagbabago? Ito dapat ma-realize ninyo mga Duterte supporter. Ngayon, May 13 o kahapon, ito na sinabi ni Bato de la Rosa. Duterte chose to be arrested. Pinili daw ni Rodrigo Duterte ang maaresto siya. Gusto niyang suluhin yung problema. Ako naman, ordinaryong tao lang ako. Wala akong balak maging Pangulong Duterte. Nare-realize nyo ba yon mga Duterte supporter? Kung ako, DDS, sasama loob ko dito sa totoo lang. Sasama ang loob ko sa sinabi na yan ni Bato de la Rosa. Tinatabla ni de la Rosa ngayon si Rodrigo Duterte. Duterte chose to be arrested. Gusto niyang solohin yung problema. Ako naman, ordinaryong tao lang ako. Wala akong balak maging Pangulong Duterte. And in a separate occasion, without naming names, sinabi niya na tanga lamang ang magpapa-aresto. Nare-realize yun ba yun, Duterte supporters? Sinasabi nitong si Bato de la Rosa, hindi siya tanga na magpapa-aresto. Tanga lamang ang magpapa-aresto. Nagpa-aresto si Rodrigo Duterte. Di ibig sabihin, tanga si Rodrigo Duterte? Kayo na ang humusga. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito sa ating programa. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay May 14, 2026. Bye for now mga tol.